Mamaya po, pagkatapos ng gawain, wala pong uuwi. Sama-sama po tayo magkaroon ng fellowship sa banal na hapunan. Pananghalian. Po? Na po rin ang Panginoon. Doon po sa ating mga kapatiran sa labas. Po? Sa Bulacan, humihingi po kami ng paumanhin noong nakaraang linggo kasi nawalan po kami ng kuryente doon sa sambayan ng mga Frowell. Po? Hindi ko alam kung hanggang ngayon may tubig pa yung kanilang mga lugar. Sa Cabanatuan naman, sa Nueva Ecija, lumabog din po yung kanilang mga taniman, lalo na yung sibuyas. Po? Sa sambahayan ng mga Olivares, Pupana, nabangan po nila yung ating gawain ngayon. Hindi rin po niyo kami napanood noong nakaraang linggo. Brownout po. Gayon din sa Australia. Hiningi ko po, akala nyo hindi tayo nakakaabot sa malayo. Po, sa sambayan po, hindi ko alam na pasensya na. Ang hirap yun ang apelyido ni Brother Harry. Sambayan ng mga Ilyo. Alam na niyo yan. Taga rito po yan. Po, nating kabataan na nakakilala sa Panginoon, si Juan Elio. Pero apelido niya po ngayon, hindi ko na alam. Nasa Australia po sila. Yan, nanonood po silang mag-asawa. Po? Sa ating gawain. So po rin ang Panginoon. Po? Now, yung ating tema ngayon ay bahagi ng alert. Alisto, alert. Anytime Christ will come. Ano bang oras si Kristo ay darating? Tinapos yung sulat ng Revelation, po, 18 prophetical books sa Bible, 17 sa Old Testament, isa lang sa New Testament, ang Revelation. At tinuldukan ang Revelation sa pamamagitan ng isang talata. Sabi ng talata, chapter 22, verse 20 to 21, ang sabi ng talata, tiyak na nga, darating na ako. Yun po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Po? Now, yung ating pong teksto, matatawag po natin sa Matthew chapter 24, verse 3 hanggang 8. 3 to 8. Yan po. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan, signs, ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mabahala dahil ang talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian,
magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagpalay ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Amang banal, purihin ka Diyos sa lahat ng katotohanan pong ito. Na binubuksan mo po ang aming kapanahunan upang makita po namin, Panginoon, ang mga sinyales, signs ng pagbabalik ng aming dakilang tagapagligtas. Pinupuri ka namin, Panginoon, ang lahat na gaganap po ngayon ay nasa ilalim po, O Diyos, ng iyong kalooban. Samahan mo po kami. Pagpalain ng aming mga kaisipan upang makita namin, Panginoon, ang mga bahagi ng katotohanan na naririto na po ang sinasaysay ng banal na kasulatan. Sa pangalan ng Heso Kristo. Amen. Amen. Signs. Kung atin pong pagtitingnan, may mga bagay na po naganap nung unang kapanahunan. Tama? Una, yung pagunaw ng buong mundo. Dahil sa kawalan ng pananampalataya ng tao. Sinugo ng Diyos, si Noah, na gumawa ng daong sa mga drawing. Ang daong na ito parang batil lang. Kasindaki ng batil. Pero kung susukatin po ninyo sinabi ng Biblia, na po, sinukat na ko na po yan, yung number na sukat sa Biblia, simula sa pader na ito, hanggang doon sa hangganan ng simento ng hagdan, lupa na yon. Na po, 6 po na ganyan, kalaki ng daong. 4 na tao lang ang gumawa. See? Habang ginagawa po ito, matagal na nangyari, patuloy na nagpapahayag si Noe ng salita ng Diyos. Pero yung bahagi ng response ng tao, pinagtatawanan siya. Yung buhay po ng sanglibutan o yun, nabubuhay lang isa kasamaan. Na po, kaya ganun, dinunaw bigla ng Diyos yung sanglibutan sa pamamagitan ng tubig. Kaya kung makita po kayo ng rainbow, ang pangako ng Panginoon, hindi ko na gagawin uli yung mga naunang nangyari. Okay? 6 na ganito po. Pinagtatawanan siya, gagawa ka ng barko sa tuktok ng bundok, hindi doon sa may dagat. Okay? Pero ang hindi nila alam, preparasyon ito ng Diyos sa darating na paggunaw ng mundo. Diba? Ang ikalawa, yung Sodom and Gomorrah. Ano ba ang kasamaan na nakikita natin na sinasabi sa Biblia sa Sodom and Gomorrah? Chapter 19 ng Genesis. Nandiyan yan. Yung kay Noah, makibabasa po natin yan. Sa Hebrew, chapter 11, verse 7. Diyan po yan. Nakalagay. Ano po? Now, ano yung kasamaan sa lugar ng Sodom and Gomorrah? Na po? Kaya sabi ko nung sunugin yan, may mga abo na natapon dito. Malawak. Sinunog yan kasi ang lalaki ayaw nang makipagtalik sa kanyang opposite sex. Mas gusto niya yung kanyang kapwa lalaki. Ganon din ang mga babae. No? Kaya nga nung magpahayag ang anghel sa bahay ni Lot, gusto nila pati anghel ibigay ni Lot para pakinabangan nila. No po? Pero nandun po, binulag sila ng anghel. No po? Bagay na makita po natin, talamak ang kasalanan sa sanglibutan, kaya gumagawa ng hatol ang ating Panginoong Diyos. Now, yung mga una pong ito na ginunaw ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Pero kung iambing po natin ang kanilang kalagayan kasamaan noon, sa kalagayan po natin ngayon, dumilang ng kuko yung kanilang mga kasamaan.
kumpara sa ating kalagayan ngayon. Okay? Wala silang pugo nung araw eh. Di ba? Wala silang drugs. Wala silang sabong. Wala silang, ano pa mga bagay natin ngayon. Okay lang yung alak, kasama yun sa kanila noong araw. Paglalasing. Nandyan. Wala po silang graft and corruption. Wala silang abortion. Marami pa mga bagay na nagaganap po ngayon na wala noon. Sa kabila noon, nandun po yung puot ng Diyos sa bagay ng kanilang mga kalagayan. Kung ihambing mo ngayon, ano kaya sa palagay mo ang damdamin naman ng Diyos na nakikita po natin sa nagaganap po sa kasalukuyan? See? Ano mo? Mayroon pong 5 kaganapang nakatala sa Biblia na nagaganap na ngayon sa ating kapanahunan. No? Ito po yung mga palatandaan na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Una, religious deception. Okay? Pandaraya. Na po, kasinungalingan. Na po. Now, pag Matthew chapter 24, verse 4 to 5, verses 4 to 5, mag-ingat kayo, ang sabi diyan ng talata. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Pag sinabi mo mag-ingat, may darating na kapahamakan. Di ba? Tawag niya nung araw sa Koyonin, bandilyo. Mikot yan, nagbabandilyo, pumupukpok ng lata. Mag-ingat, may darating na bagyo. Mag-iingat, darating ang COVID. Mag-iingat, mayroong kapahamakan na kabuntot. Na po, ito po yung mga bagay na makita po natin. Dahil dito, mag-iingat. Naalala ko, sa United States, mayroong pangalan dyan na David na nagsabi na siya si Kristo. See? Namatay na ngayon yan. Dito nga yun sa atin, marami. Marami dito. Na po? Ngayon, sumikat si Ginoong EQ, Apollo. Ang sabi niya, ano ba pagkakasabi nito? Mayroon siya sinabi na appointed Son of God. Di po ba? Appointed Son of God. Inangkin niya yung 1 Peter 1:20. Ha? Kaya mo tuklasin yun? Palangga, kaya mo tuklasin? 1 Peter 1:20. Bantayan mo lang mga sinasabi ko, ha? Wala yung hindi kasama dyan. Para makita natin yung tinatawag na kung sinong appointed. Tatama siya sa bagay ng talata. 1:20. Na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Nakilala ang ating Panginoon Kristo, ang tinutukoy po diyan. Itinalaga na siya ng Ama, hindi pa nalilika ang sanglibutan. At nahayag sa ating kapanahunan. Ngayon po, sa bagong tipan. Yan ang ibig pong sabihin diyan. Siya ang appointed Son of God. Kaya nga doon sa bahagi ng aming pag-aaral sa makinit ng Biyernes, hindi mo pwede sasabihin lang si Jesus. Mayroong mga nagkakas ng demons na sa pangalan na Jesus. Ang daming Jesus sa panahon noon. Mayroon siyang alagad na Jesus na nakadistino sa Roma, si Justo. Bagong pangalan na tinawag na Justo, Jesus din po yun. Kaya nga pagka nakita nyo, maging nga si Apostol Pedro, si Juan, na madaanan nila yung lumpo, ang kanilang binanggit sa bahagi ng tayo at pagpapalakad sa bahagi ng mga apostol sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, kumplito. Naalala ko yun na may nadidemon possess
Ganyan din. In the name of Jesus, Satan, I cast you. Come out. See? In the name of Jesus, sabi nung evil spirit na nandun, sinong Jesus? Sabihin mo, Hesus Kristo, tinuruan pa siya. Sinong Jesus? May kilala ko mga Jesus May karpintero. Mayroon dito, wala na, nag-graduate na siya dahil hindi mo na makausap mga matino yun sa araw-araw. Ang daming Jesus. Ito po, the appointed Son of God, the Messiah. Ito yung sinasabi ng Samaritana doon. Kausap na ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 4. Ang sabi niya, nalalaman ko po na darating ang Mesiyas, ang sinasabing Kristo. See? Pag sinabing Kristo, Mesiyas yan. Pag sinabing Jesus, the Savior, the Redeemer. Kaya pag pinagsama mo, Jesus Christ, the Savior and Redeemer. Buo yan. Siya ang Messiah, the appointed Son of God. Tapos kukunin ito mga bagong litaw ngayon. Sasabihin niya, siyang may-ari ng universe, siyang may-ari ng sanglibutan, lahat ng kaluluwa dadaan sa kanya. Wow! Delikado. Pero makita niyo, billion ang followers. See? Million. Kaya pag binasa mo ang Biblia, Matthew chapter 7, verse 13 to 14, masikip ang daan tungo sa buhay. Pero maluwag ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang mga nagsisidaan dito. See? Maluwag. Nandiyan lahat ng relihiyon, nagpoprosesyon. See? Yung masikip, walang iba. Ang sabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, I am the life. Pag wala kang kaugnayan sa Kanya, see? Kaya masikip ang daan. Hindi pwede pastor ako. Sasabihin ko, Panginoon, papasukin mo kami lahat. Kasi pamilya ko yan. No, hindi. Individual ang kaligtasan. Ano man relihiyon mo? Walang relihiyon sa langit. Naparito si Kristo para burahin lahat ang anumang uri ng relihiyon at ilagay ang kanyang sarili doon sa krus. Wala siyang sinamang anumang relihiyon doon sa krus na ipinako, maliban ang kanyang sarili. I am the way. Religious deception. Kaya nandito na po ito. The appointed Son of God na ito. Inagawan na niya ng papel, dalawa. 2 Corinthians 4 verse 4, inagawan niya ng papel din. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. See? Yan ang may Diyos ngayon. Sino yan? Si Satan. Upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. See? 1 John chapter 5 verse 19. Alam nating tayo'y sa Diyos kahit na ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Kanya na. Kanya na yung sanglibutan. Ha? Okay? So, napansasunod. Then, nariyan na po, nagkiklaim na siya ang ama ng pagkakasundo. Kung titignan po nyo, ang ganda ng title, The Father of Revival. Ito po yung papel ng Diyos. Papel ng Ama. Ang pinakapuso ng Biblia, for God and Diyos so loved the world, tayo. We are the world. Hindi yan yung globe. Tayo. For God so loved the world that He gave
His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Siya. Pag binasa mo ang Isaiah 53, verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Kanya-kanya tayo hanggang sa ngayon, kanya-kanya tayong lakad. See? Merong ganito, merong ganito, merong ganito. Nagsasabi yan. Lahat ng yan. Kami ang tama. Kami ang tama. Kami ang tama. Saan ka pupunta? See? Lahat sila tama. See? Ako tumama lang ako dahil kay Kristo. See? Sabi diyan, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. See? Kaya nga nung na doon si Kristo, ginanap niya, hindi natin kayang ganapin. Para likumin tayong lahat, ibalik sa Diyos. Ang Diyos ang unang cheese master na nag-mow ng kanyang pyesa. Hindi sinumang tao. Okay? Tapos ang kina ng tao na siya ang ama ng revival. Nawala tuloy yung Romans chapter 5 verse 8. Ano sabi ng Romans chapter 5 verse 8? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin nung tayo mga makasalanan pa. See? Yan po. Verse 10. Isaiah verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. See? Kaninong kalooban? Sa Diyos. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang laing susunod sa kanya, at sa pamamagitan ay may sasagawa ang aking panukala na ang lahat ng sasampalataya sa kanya magkakaroon ng kaligtasang walang hanggan. Ito po, yung panukala ng Diyos. Plano. Nakaplano na po ito. See? Binigay na niya, appointed. Nakaplano. Tapos aangkinin ng kung sino-sino na siyang ama ng pagkakasundo, Father of Revival. Wow! Sabi ko, magaan lang na pananalita, pero kung biblical ang buhay mo, makikita mo isang malaking kamalian. Diba? Yeah. Now, kalat na po ngayon yung tinatawag, kahit na saang pananambahan po yan, na po, yung mga bago ngayon, yung tinatawag na entertainment, worship. See? Kikita na nyo yan? Ha? Yung dito lahat sa harap, andun din, sinusundan din lahat ng andun. Entertainment worship. Parang kulang ang pananambahan kung walang ganon. Pag binasa niyo yung chapter 4 na Revelation, yung pananambahan sa langit, wala kang makitang ganyan. Baka manibago sila doon. Walang ganyan. Now, entertainment worship. Dito po napupunta yung kahalaga ng pananambahan. Music, feelings, emotions, dancing, na kung wala ang mga ito, hindi ito pananambahan. Okay? Ngayon yung panahon ng pananambahan, nauwi na po si tinatawag na tumbahan. Kakita na kayo niyan? Ha? Talsikan. Pag kinumpas na ganyan, talsikan. Kahit yung Amerikana lang. See? Pagkikisayan.
Pagdadadada, nang walang kawawaan. Religious deception. Nasa panahon na po, tinutuklas po natin kung anong panahon po para makita po ninyo yung kapanahon binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Ngayon na po na yung relihiyon number 1 sa puso ng tao. Papaligsahan yan. Kami ang unang tinayo ni Kristo. Nung sabi ni Kristo, ikaw Pedro, sa batong ito, itatayo ko yung aking iglesia. Hindi naman kay Pedro. Si Pedro, nung sabi niya sa Panginoon, Panginoon, bakit ka babalik sa Jerusalem? Alam mong papatayin ka doon. Anong sagot niya? Matthew chapter 16, verse tingnan niyo yan. Anong sabi niya? Satanas, umalis ka sa likuran ko. Hadlang ka sa kalooban ng Diyos. Tinawag niya Satanas, si Pedro. Paano itatayo ang kanyang iglesia kay Pedro? Nung makita niya na ang Panginoon nandun, madaling araw, lumalakad sa dagat. Sigaw sila, multo, multo. Malakas ang loob niya. Pagkatapos na makilala na yung palang Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Pakilala ang Panginoon. Saka lang siya, Panginoon, kung. Andun pa yung kanyang pagdududa. Sinabi na ng Panginoon na ako ito. Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. Nag-aalanganin ka? Lumakad siya. Nakalakad siya. Nang sabi ng Panginoon, halika. Kalakad siya. Ilang hakbang. Ngayon dumating itong malakas na tunog ng hangin. Ganun lang. Tinignan na niya, inalis niya sa Panginoon. Ano nangyari siya? Lumubog. Sumigaw siya, Panginoon, sagipin mo po ako. Ang dami. Pinagkaila pa niyang ating Panginoon Kristo 3 beses. Hindi nagkakamali kayo, hindi ko kilala yan. Katulong lang. Di ba ikaw kasama ng taong yun? Hindi ko nakikilala yan. Kung ganitong tao, itatayo mo ba yung kanyang iglesia sa taong ganito? Pipili ka na mayroong kwalidad. Yung karapat-dapat. Yung bato na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang sarili mismo. Laban, walang kapangyarihan, ang impyerno sa kanya. Yan ang kanyang sinasabi. Nakiabot nga yung cellphone ko. Mahangin. Thank you. Marami ngayon. Ngayon ang kaligtasan sa pananatili, pagiging kaanib, sa pagpasok, sa lahat, pananatiling membro, pag-akap sa kinamulatan, pananatiling kasapi, pagtupad ng mga sakramentos, hindi sa pananampalataya, samantalang ang sentro ng kaligtasan sa Biblia sa pananampalataya. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Nagiging ganap. Nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap at nagtatapos sa pananampalataya. Ito lagi. Kain lang po doon, yung binutas yung ito, yung kinaroon ng Panginoon, hindi sila makapasok na gano'n kasi puno-puno ng tao. Binutas yung bubong, doon inihugos yung lumpo. Nung makita yung kanyang pananampalataya ng Panginoon. Kaibigan, Luke chapter 5 verse 20, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Walang relihiyon. Yung nandun sa krus,
Ipinako na makasalanan, dapat lang ipako. Iyon ang kaparusahan sa kanila. Sila elektrika, ipinapako sa krus, parusa ng Roma. Okay? Pero makita niya ang ating Panginoon Kristo, anong kanyang tugon? Ang sabi ng isa, kung ikaw ang Kristo, bakit hindi ka bumaba sa iyong krus? Iligtas mo ang sarili. Pati na kami. See? Ano sabi niya? Mangilabot ka sa iyong sinasabi. Tayo na parusahan sapagkat tayo nagkasala. See? Makasalanan siya, puro atraso ang kanyang ginawa sa kanyang kapwa. See? Niwala siyang nagawang kabutihan sa anuman. Niwala siyang relihiyon na kinaaniban. Ni hindi siya nabinyagan o nabautismuhan. Ang kanyang tinanggap lang sa oras na yon ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Kristo. See? Ano sabi niya? Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi ba niya? Makasalanan ka? Ha? Ang dami mong atrasong ginawa. Kailangan mo ng proseso, ng tulong ng mga maiiwan, ng mga nabubuhay, ng mga kaibigan mo mahal sa buhay mo. Pag namatay ka, dadaan ka sa purgatorio, makasalanan ka. Meron ba? Ang sagot niya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Relasyon sa ating Panginoon Kristo. Tapos sasabihin mo, aanib ka, pag hindi ka gumawa ng tama, tataboy ka na, hindi ka naligtas. Wala sa Bible yun. Sabi nga ni isang pari na nakausap ko, sana buhay pa, kung tawagin, Father Cesar. Ha? Ang dami mga kursilyo nakapaikot sa amin. Kaupo siya, nakaupo ako. Nagtanong ng kursilyo, Father, totoo ba? Franciscan priest, Father Cesar. Ha? Totoo ba na kapag ka namatay ang isang tao, dadaan pa sa purgatorio? Sabi niya, oo. Totoo yan. Eh bakit, Father? Eh sino lang aakyat sa langit? Kami. Kami na mga hindi nag-asawa. Sabi niya ganyan. Pag namatay kami, tuloy kami sa langit. Tinanong ko siya, pati ba ako, Brad? Kasi tinawag na Father. Pati ba ako, Brad? Sabi niya, oo. Kasi ang anino ng kasalanan, nandyan pa yan. Kaya kinakailan, hindi kayo makakapanik talaga. Kaya pala ganun sila. Proseso na padasal nang walang katapusan, pero walang katiyakan kung kailan. See? Samantalang magnanakaw yung kriminal. Buhay pa siya, naririnig na niya. Kakasamahin siya ng Panginoon. Kaya sabi ko ito mga pari na ito, walang Biblia talaga eh. More than 10 years na pinag-aaralan, pero puro sila hiwaga, haka-haka, na wala sa Biblia. Sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya natauhan yun eh. Abay Brad, sabi ko, sinungaling pala ang Panginoon Kristo. Nagulat. Bakit? Sabi niya ganyan sa akin. Eh, pinangakuan niya magnanakaw, kriminal doon sa krus. Kakasabayin niya. Sa kanya paraiso, hindi niya sinabing, hindi ka pwede, makasalanan ka, dadaan ka muna kasi ang anino mo nandyan pa, dadaan ka sa purgatorio. Hindi siya nakakibo. Parang pinawisan, tinaas niya yung kanya t-shirt. See? Pag sinabi mo, Biblia ang pinag-usapan, wala sila sa katotohanan. Ang buhay nila, wala sa kabanalan. Bakit? Walang Kristo sa sarili. Pag pumunta ka sa kanilang, andyan lang. Dingding lang ang pagitan namin. Malaking bahay nila, up and down. Yung palaglag na gano'n, nandun kami sa likod. See? Kaya close sila sa akin. See? Pero nakikita ko dyan, pagpasok mo lang sa sala nila, yung amoy ng usok ng sigarilyo, nandyan. Kikita mo doon yung parada ng mga alak na street side. Lagi sila umiinom. Sanay sila. Pagdating ng mga simpleng araw, makikita mo yan. Kalakad sila, kanya-kanya kung saan ang pasyal. May nanonood ng sine, may kung saan. Lahat-lahat. Kung ano ang buhay ng isang tao
na nabubuhay sa sanglibutan, ganun sila. Banal lang sila, pag araw ng linggo, suot nila yung puti. Sana napapanood nila ito para makita nila. Religious deception. Ang Biblia, pangkaraniwang aklat na lang. Hindi binabasa, kinatatakutan basahin. Kasi yung lahat ng mga kasamaan doon, yung mga ginagawa doon, na magpupunta sa impyerno, makikita nila na isa pala sila. See? Ayaw buksan yan. Ayaw basahin. Mas lamang ang tao, pansinin ninyo, mabuti pa yung mga pasugo, watchtower, bantayan, katisismo, o ano pang mga bahagi. Ito yung kanilang ginagamit na walang may tuturo kung saan ang daan patungo sa langit. Okay? First Corinthians chapter 15, verse 1 to 5. 1 to 4. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Good news. Gandang balita yan. Hindi yan sa palengke, hindi sa barberia. Ipinangangarap ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Maraming nananampalataya na kanila, totoo ha? Tignan ninyo ang klase ng pananampalataya nyo. No? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya pangalawa at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ito po yung magandang balita. The good news na siyang nagliligtas. Yan ang sinasabi diyan ni Apostol Pablo. Maliban na lang kung kayo manampalataya ng walang kabuluhan. Yeah. Kaya nga sabi ng Santiago 1:19, maging ang mga demonyo rin na nanampalataya sa Diyos, sa Panginoon. Nanginginig pa, ang sabi ng talata. Pero hindi sila ligtas. Bakit? Hindi nagpapasakop sa Diyos. See? Yan po. Mas lamang po ang paniniwala ng tao sa mga haka-haka, pamahiin, mga katuruang wala sa Biblia, tulad ng purgatorio, limbo, o mga kaluluwang gala. Ano po? At kaluluwang ligaw. Kaya ngayon, makikita po niya, maging sa pangangaral, bihira na po ang pangangaral. Pagsisisi, repent! Pagtanggap kay Kristo, kasalanan, impyerno, o kaharian ng Diyos. Okay? Kaya makita po natin, Matthew chapter 14, verse 15, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. See? Paano mo itatama yung ganong kalagayan? Ikalawa, social and political upheavals. Ngayon, sa buhay natin mga sosyal, hindi kain kung wala kang maraming butas sa katawan.
Kita niyo pati dila may butas. Lahat pusod may butas. Ano po? Hindi kain kung wala kang maraming tato sa buong katawan. Kayo mga babae, kahit na doon sa mga masisilang bahagi ng kanilang katawan, doon pa nagpapalagay. Hindi kain kung hindi ka marunong uminom at manigarilyo. Kikita nyo klase, di ba? Lalo mga babae, ang gandang tignan, class. Makikita na naka-UC sila. Okay? Hindi kain kung sa edad mong 13, 14, virgin ka pa. Hindi ka nababagay sa mundong ito kung hindi ka marunong Chungki, mag-Mary Jane, mag-ecstasy. Puso ngayon, kasal mamaya, bukas hiwalay, file ng annulment, nakikita mo kasal na naman sa iba. See? Changing partner. Yan po yung buhay ngayon. Eh, mabuti pa yung mga bading. Pag nagpakisal kapwa, tumatagal. Di ba? Yung mga tomboy, tumatagal. Yan po yung takbo natin ngayon. No? Uso na po ngayon yung mga operasyon. Sipin mo, may naging contestant dyan sa Itbulaga. Anong bang portion yon? Abay, nakalong gown. Kala ko mga babae. Sabi nila, bakla yan. Di mo halata. Wala na mga balahibo. Walang bukol. Andito na yung bukol. Okay? Kaya pala sabi ko, ang tatangkad nito mga to. Okay? May mga ilan na sa kanila operada. Meron dyan yung kamukha ni Kim Chiu. Sino iba yun? Kaganda, maganda pa kay Kim Chiu. Kilala niyo yun. Kahit sa balat, kahit sa hugis. Yung pala, bading. Naayos na po yung mga pangit ngayon. Wala nang problema. Napapaganda na kayo. Ha? Yan po yung ating panahon ngayon. Na po? Yung mga senior, pwede na magbuntis uli. Kung gusto magbuntis. Sino gusto manganak dyan? Senior. Oh. Nakita niyo yung asawa ni, sino ba ito? Yung gwapong lalaking daming kaso sa babae. Si Heden. Heden ba ito? Yung kanyang asawa ngayon, nanganak yun, past 60 na. Pwede nang manganak nang hindi sa matres. Nagdaan. Alam ba niyan? Tube. Baby. Pwede na manganak. Pipili ka ng similya. Katulad nito ni Aisha at saka yung misis niya. Pareho silang misis. Ha? Similya lang ang pinili nila. Kung kaninong similya, para yun ang magandang lahi ang lalabas. Cloning. See? Ito na po yung ating panahon. Lahat ng uri ng kasalanan nagawa na ng tao at wala ng kasalanan hindi pa nagagawa. Kaya wala nang dahilan na hindi babalik si Kristo. No? Yan, political. Na anong preaching ko noong nakaraan linggo, di ba? Yung pinipili ng tao, yung pinakasikat-sikat
Basta sikat. Yan ang gusto nilang iupo doon. Kaya kalagay ng bansa natin ngayon, ganyan. Di ba? Nakikita mo, nagtitinda ng mga pagkain. Ibubuto mo na. Gusto mo malagay doon sa, ang dadali na doon, sibuyas, bawang. See? Terrible. Kangati tuloy yung ilong. Samantala, ang dapat iluklok dyan, ang tinatawag nga, mayroong karanasan na nag-aaral ng political science, political law, constitutional law, mayroon po siyang karapatan pagdating sa mga pag-uusap, pagdating sa batas. Pero yung mga walang pinag-aralan, nakaupo lang, nagmamasid. See? Pinasusweldo natin. Sinong kawawa? Tayo. Ito po yung sistema natin, graft and corruption. Alam ba niyo yun? Okay. Magbibigay ang pamahalaan ng pork barrel. Sa pork barrel na yan, gagamitin mo sa proyekto para sa iyong nasasakupan. Then, kung mayroon kang proyektong itatayo, ganito po yan. May tatayong tulay. Sa Isabela, bumagsak ha. Tulay, kagagawa lang. Meron pa nung kailan yun? No? Project nung DPWH at nung dating Pangulo. Bumagsak. See? Bibigyan kayo ng 100% yung kalahati. Dito. Yung kalahati sa project. See? Pagdating sa project, andyan na yung engineer. Nakaltas siya. Andyan na yung contractor. Kakaltas siya. Andyan na yung foreman. Kakaltas siya. 10, 50 lang yan eh. Tapos 10, 20 na lang natitira. Ngayon gagawin nila, kakausap sila ng mga bahagi ng kasangga. Kukuha ng mga materyales. See? Na mahihina. Yung nandun sa bulsa nila, siyang ipapataw doon sa mga proyekto. Kaya ngayon, natapos na, hindi pa na-intriga. Ha? Hindi pa na-intriga sa pamahalaan. Ginagawa, bumagsak na. Bakit? Lugaw. Ganyan po, sino magsasuffer? Tayo na mga mamamayan. Corruption ang nagaganap lahat. Ito po yung ating politika. Ang politika malinis. Ha? Ang marumi lang ang mga nakaupo na mga politiko. Ito po yung takbo ng ating panahon. Kaya nakikita nyo hanggang ngayon may mga impeachment, kung ano-ano mga kaganapan, investigasyon, ang mga nag-iimbestiga, ganun din ang kanilang katayuan. Pare-pareho. May mga sikrito, may mga kung ano-ano. Ay, katagal ng senador, katagal mo ng ano dyan, sarili mong bayan, ni wala kang ospital. See? Pag nagkasakit, yung mga nasasakupan mo, tutuloy pa kung saan na malayo ilalakbay. Samantalang, ang dami mong pork barrel. Kikita niyo yan? Mga nakaupo lang. Kaya marami pong gustong tumakbo. Dahil sa kapangyarihan. Power. Na po? Ang kahulugan ng tinatawag na tagapanguna ay hindi po yung kapangyarihan, kundi tagapaglingkod sa bagay ng kanyang katungkulan. Na po? Ano po sabi dyan? John chapter 13, verse 4 to 5. Ito po yung pinakitang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na binakabigkis sa kanyang baywang. Yun po yung paglilingkod. Na po?
paglilingkuran yan. Na po? Kaya ka inilagay, anumang bagay na mga inilagay po natin dyan, na po, hindi ka para maging Panginoon, kundi maging tagapaglingkod. Na po? Now, ito po yung pinakitang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Nakakalungkot. Binanggit ko na nakaraan. Yung lalaki, abay, naiiba siya sa lahat ng magnanakaw. No? Ang kanyang ninakaw, isang sakong bigas. Ang daming ahensya, ang daming ano dyan, pawn shop. Hindi siya nagnanakaw, hindi niya iniisip na nakawan ng mga alahas. Tiyak, yayaman siya. Ninakaw, pera. No? Ang dami. Pero hindi niya ginawa, ang kanyang ninakaw, bigas. Bakit? Nakikita niya siguro sa oras ng saingan, walang kakainin ang kanyang sambahayan. See? Sa halip na kahabagan, ikinulong. Samantalang ang dami diyan sa itaas na nakaupo, milyon-milyon ang mga nananakaw. See? Ito po yung mga kaguluhan na nagaganap po ngayon. Ikatlo, digmaan. Puot sa puot, pagpatay, kawalang kapayapaan, kahirapan, gutom, sakit, at marami pang iba. Ito po hindi mga hula. Na po, sinyalis pa ito, palatandaan. Pag sinabing palatandaan, alam mo na mayroong bagay na magaganap. Nakita niyo na ang mga nanay? Yung mga hindi pa nanay, wala niyan. No? Pero depende yan sa pag-iingat ng mga nanay. Yung mga nanay, kapag ka nagbubuntis, pag malaki na yung tiyan, makating-makati ang tiyan yan. Yung hindi makati, kinakamot niya. Di ba mga nanay? Tapos may maiiwang mga galos. Alam ba niyo yun? Ay, hindi niyo alam? Oh, hindi niyo naranasan yun? Ibig sabihin nun, pagka makati na ganyan, Sister Ginili, nakikinig na mabuti. Pag makati ng ganyan, nagtutubo na ng buhok yung sanggol sa loob. Kaya makati yung pakiramdam ng nanay. Kaya kapag kinamot niya talaga, no, yung tama ng kuko sa kanyang balat, nailabas na yun. Gumaling man, nakikita mo yung daan ng kanyang kuko. Nandyan, bumubutlig, kulay paputi, hindi may tatago yun. Kayo mga binata yan, pag nag-asawa kayo, sawayin nyo. Mga asawa nyo, pag nagaganyan. Pangit. Pag hindi na mapagkatulog at buntis, sinyalis, malapit na siyang manganak. Tanungin nyo sa iba. Okay? Hindi na napagkakatulog yan. Yan po, sinyalis yan. Digmaan. Okay? May nakita ako doon. Yung pagsasagupa ng Ukraine, Gaza, Israel. Ano po? Andun ang evacuation. Ano po? Isang ina, balot niya ang kanyang sanggol na anak ng kumot. Sana nakita nyo. Sa gitna ng alikabok, ng parang disyerto. Ang dami sila. Yung isa nakakalakad pa yung maliit. Pero yung isang malaki. Hatak na niya, nawala na yung ang mga paa, nandun na hinatak na lang. Patay na yun eh. Ayaw lang niyang iwan. Yan po ang mga bahagi ng kaganapan. Biktima na nagaganap po ngayon. Ano po? Kawawa. Pag nakita nyo, kawawa. Maluluha kayo sa sitwasyon. Ano po? Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5?
Dapat mo malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. See? Andito na po yan. Nasa huling araw na tayo ngayon. Sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Yan lang ba? Wala na. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Tama ba yan? Verse 5. Sila ay may anyo na magiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ganyan yan ngayon. Ito na po yung ating kapanahunan ngayon. Nasa last days na po tayo ngayon. Lahat na uri na po ng kasamaan, nagaganap na po, ginagawa na, ipinamumuhay ng tao. Sa mga huling araw, sabi diyan, mga tao ay maibigin sa sarili. Magagawa niyang pumatay para lang bakuran yung kanyang illegal na pamumuhay. Kaya makita niyo may mga sabungero, missing sabungero. See? Ang dami niyan. Ang sabi ng witness, hindi lang yan mahigit 30, marami pa. See? Panahon na po ngayon yan. Ngayon na po. See? Then, pang-apat, bawasan na natin yung iba. Calamities. Matthew chapter 24, verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Hello! Pagbakasyon, isitersyon sa Taiwan, katatapos lang ng lindol sa Taiwan. Pagkatapos nun, sumunod sa Indonesia. See? Pagkatapos sa Cambodia. Pagkatapos ng Cambodia, ito ngayon, Colombia. See? Ito ngayon, Russia. Diba? 8.7, hindi biro. May naka-Facebook ngayon, 9.1 na naman. Hindi ko alam kung saan lugar yan. Pinahanap ko kung anong lugar yan. Kasabay nun, tsunami. See? Ang dami na damay. Hanggang sa Mexico, Japan. Ang daming ginapangan nito. Lalo na sa Russia, 1,000 ang namatay. See? Ito na po yung panahon natin ngayon. Ayan sa Biblia. Ha? Nagkakaroon tagutom at lilindol sa maraming lugar. Asahan po natin, mayroon pang susunod para tatakan na yan ay totoo. Pasalamat na lang tayo. Wala tayong ano dito sa Palawan. Tinatawag na line fall. Line fall ba yun? Fault line. Fault line. Sa ilalim yun. Daanan. See? Kalamidad. Naalala nyo sa Ginsaogon? Landslide. Buong Ginsaogon. Lahat ng mamamayan. Maaari na sa loob ng simbahan, sa loob ng eskwelahan, sa palengke, sa mamamayan, kung saan lahat, hindi nila alam na sa oras na yon, sabay-sabay silang ililibing. Nawala sa mapa. Kayong taga roon na nasa Maynila, pagbalik niya roon, hindi niya may turo. Lupa na lahat eh. Hindi niya may turo. Asan banda yung sa amin? Hindi na niya alam. See, ito po ngayon. Yung mga kaganapan na yan. Sinishake na po ang mundo para ipakita na darating si Kristo.
Tsunami? Nangyari sa Thailand nun? Kawawa. Tumakbo sila sa bundok. Nag-fiesta yung mga cobra, mga ahas. Wala silang pupuntahan. Wala na pong ligtas na lugar ngayon na pwede pong kanlungan ng tao. Ito na po yung panahon ngayon. Kalikasan, karamdaman, kasalanan. Pero ikaw, na anak ng Diyos, nakahanda ka ba pagdating ng Panginoon? See? Nakahanda ka ba? Ang Panginoon patuloy na naghahanap sa kanyang mga anak. Pero ang kanyang mga anak, hindi siya hinahanap. Kontento na siya ligtas. See? Pakuya-kuya-kuy na lang. Suabi na lang. Itong buhay. Pero tandaan natin mga minamahal, ang babalikan ni Kristo, genuine na Kristiyano talaga. Nabubuhay sa araw-araw na pamumuhay, nakasama ang Diyos. Ano yun? Kasama mo ang Diyos. Sa paano paraan? Sino dito ang gumagawa ng kanyang prayer devotion? Kausap ang Panginoon. Sino dito ang nagsasagawa na araw-araw binabasa niya ang salita ng Diyos? Meron ba? Sino dito ang wala ng oras? Minsan 10 oras na, hindi pa kumakain. Hanggang sa pagtulog. Alam ba niyo yung kwento ng 10 dalaga? Ha? 10 dalaga, saan ba ito? 10 dalaga na saan man? Chapter 15 yun. Hindi ko kalimutan ko na ang aklat. 10 dalaga na nag-aantay at darating doon sa isang lalaking ikakasal. Di ba? Tapos, nagising sila na makita nila yung 5. Ang dami langis ang kanilang ilawan. Yung 5, wala. Pagkatapos, humingi sila. Ang sabi naman ng 5, hindi pwede, baka maubusan din kami. Sabi ang ganyan, may hinam pa, bumili kayo sa tindahan. Tama-tama, pagtalikod nila, dumating ang lalaking ikakasal. Pumasok sa loob, kasama yung 5 na mayroong ilawan. At pagkatapos nun, pagdating ng mga walang laman na bumili, saka lang sila naganda. Na po? Pagdating, sarado na ang pinto. Saka sila sumisigaw, Panginoon, Panginoon, buksan mo po ang pinto. Pero wala na. Ganon nangyari sa panahon ni Noah. Nung panahon, nagunawi na, dami sumisigaw, wala na. Naisara na ang pinto. Ganyan din ang mangyayari pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ano? Calamity. Now, pagkatapos ng pananambahan ng linggo, pasublang na ito konting oras. Andiyan naman yung pagkain natin. Pagkatapos natin ng linggo, sinalubong ako ng kapatid na doon. Pinakita sa akin yung cellphone. Announcement daw ng Central Fundamental Baptist Church na wala nang sasali sa palaro na mga basketball kapag panahon ng kapistahan. Ngayon na lang. Ngayon, kung iibahin daw nila ang petsa,
hindi lang sa kapistahan, sasali sila. Okay? Alam niyo, nakakalungkot. Noon pa, andiyan pa kami, hindi pa ako dinadala sa kulyon. Galit na ako sa mga anak ng Diyos na nakikisa sa pagsasaya ng mga Diyos-Diyosan. Idols. Nakakalungkot.